Amen po, tayo po, bago po tayo magsimulang magpuri sa ating Panginoon, babasahan po tayo ng isang talata galing sa Awit 122:1. Ako ay naggalak kasama ng mga nagsabi sa akin, tayo na sa bahay ng Panginoon. Amen po ba? Ang presensya ng Diyos ay puno ng kagalakan at kalayaan. Amen po ba? Amen. Kaya kamangha-mangha po yung bagay nito dahil tayo bilang mga tao, tahanan po tayo ng ating Panginoon. Nabubuhay sa atin ang kanyang espiritu, anuman ang iyong pinagdadaanan, maaari mong piliin ang kagalakan at sambahin siya. Tulad ng ginawa ni Pablo at Silas sa bilangguan, sabi po dun sa mga Gawa 16, sila ay nagpuri, bagamat sila ay nakakulong, pero patuloy silang nagpuri sa Panginoon. Kaya hayaan niyong punuin natin siya ng papuri, ang ating mga puso ngayon at may kagalakan sa buhay ng Panginoon. Kaya ano pang hinihintay natin? Tayo po ay umawit at awitin po natin yung sambahan sa isang lakot. Bye.
ito. Amen po ba? Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo. Kaya patuloy kami umaawit sa iyo. Umaawit kami ng puso namin, Panginoon. Buong kaluluwa namin. Karapat dapat ka, Panginoon, na purihin at pasalamatan. Ang aking namamalas
pamamagitan ng aming panalangin, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon, at sinasamba ka namin, Panginoon, sapagkat sa araw-araw ng aming buhay, Lord God, ay pinagpapala mo kami at hindi mo kami pinababayaan, Ama. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala mo. Salamat po, Panginoon, sa buhay na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Ama. Salamat, Panginoon, sa mga pangangalaga mo sa amin, sa mga kagalingan na pinagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat. Karapat-dapat, Panginoon, na ikaw ay itaas at pasalamatan, Ama. Lord God, sa araw na ito, Panginoon, nakikinig kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Lord, buksan mo po, Panginoon, ang aming isip, ang aming puso, ang aming kaluluwa, Panginoon, para, Panginoon, ang mga salita mo ay tumimo sa aming mga puso, Lord God. At nawa, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, ay gamitin namin sa aming araw-araw na sa pamamagitan po, Panginoon, ng pag-share, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God. Tulungan mo kami, bigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, na makapag-share, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord God, para maipanglaganap namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, bigyan mo rin po kami, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, kung meron mang, Panginoon, na may karamdaman dito, Lord God. We declare healing, Panginoon. Pagalingin mo kami, Panginoon, sapagkat, Panginoon, anak mo kami at walang imposible sa iyo, Lord God. Lord, patuloy ka namin itinataas, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, ihanda mo, Panginoon, ang aming puso sa iyong mga salita, Panginoon. Kung tamaan po kami, Panginoon, magpasalamat po kami at magbago kami, Ama. Ito lamang po ang aming samod dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago tayo manalangin, lumapit sa ating Panginoon, ay nais kong basahin sa inyo ang sulat ni Apostol Pablo sa taga-Filipos na matatagpuan sa Philippians chapter 2 verses 5 hanggang verse 9. Ganito ang sinasabi: Mga karoon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito na kay Kristo Jesus din naman, na siya'y bagamat nasaan yung Diyos ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinadakilan ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Pagpalain naman ang pagkabasa ng salita. Dito ay pinapakita ni Apostol Pablo ang mga katangian ng ating Panginoong Kristo. Siya ay nagpakumbaba, may kababaang loob, dahil kahit siya ay Diyos na mga pangyarihan, ay hinubad niya ang kanyang anyo, kanyang likas na anyo at naging tao upang siya ay maging ehemplo sa atin habang siya ay nandito sa lupa. At ang pangalawa, yung kanyang pagkamasunurin sa Panginoon, na bagamat alam niya siya ay mamamatay, mapaparusahan sa krus, siya ay naging sumunod sa kanyang Ama. At siya ay nagpakumbaba at hindi siya makasarili. Hindi niya iniisip yung kanyang sarili, kundi ang kapakanan ng mga inalam niya, ng sanglibutan na iligtas tayo sa kapamakan. Kaya ganun din sana tayo, mga kapatid, no? Na meron tayong pag-iisip na kaya ni Kristo, na maging papagbaba at masunurin sa ating Panginoon. At hindi ng ating sarili ang ating iniisip, kundi din ang kapakanan ng ating kapwa, lalo-lalo na sa ating mga kapatid. Amen po? Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay nakapagtibon-tibon sa unang araw ng isang linggo upang magibahagi sa iyong banal na
makapunan. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinakilala mo sa amin ng iyong bugtong na anak, yung si Kristo. Nasa pamamagitan niya, Panginoon, ay ginawa mo lahat ng mga bagay, lalo na maama sa aming kaligtasan. Na iyong sinugo dito sa lupa upang kami maligtas. Kasi nakarusahan, pinako ang aming mga kasalanan upang kami naman po ay pagkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, sa oras na ito kami ay lumalapit muli sa inyo upang hilingin ang iyong kapatawaran sa aming mga kasalanan na nagawa. Tunay, Panginoon, na marami kaming paglabag sa iyo, sa iyong pag-uusap, sa iyong mga utos. At ito ay aming hinihiling, Panginoon, na may kababaang loob na hilingin ang iyong kapatawaran. Panginoon, tunay na kami ay minsan sa mga maraming pagkakataon kami ay napagmataas, nakasarili. Subalit, ito'y aming pinasisihan, Panginoon. At hinihiling po namin, Panginoon, ang iyong kalooban na bigyan kami ng pag-iisip na gaya ng aming Panginoon sa Kristo, na siya'y mapapakumbaba at masunurin po sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapatawad ng Panginoon sa aming mga kasalanan. At amin din ninalangin, Panginoon, ang tinapay at ang katas ng ubas na simbolo ng katawan ng aming Panginoon sa Kristo. At palain mo ito, mga Panginoon, upang maging palakasan at nagalingan ng aming kaluluwa. Lord, we thank you for all your blessings, for your salvation that you have given to us. Ito ang aming samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang sa mga sumusunod. Ganito mga sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus na galing sa ipinagkanulo ay lumampot ng tinapay. At nang siya'y nakapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pagdalalo sa akin. Sabay-sabay natin kainin ng tinapay. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos ng kahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay natin inumin ang sarong. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang kinabin nito at inuman ninyo ang sarong ay inihayag ninyo ang pagkapatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Maraming salamat po at purihin ang Panginoon. Glory to God. Are you blessed this morning? Ngayon po ay dadapot po tayo sa ating pong pagbibigay. Nung ako po nakatanggap ng schedule para po sa pagbibigay, iniisip ko, sabi ko, Lord, ito bang pwede kong i-share para sa pagbibigay? So, kasi marami pong araw o mga linggo na dumadaan po, marami pong mga sinishare ang ating mga deacons tungkol sa pagbibigay. Sabi ko, bakit hindi ko i-share yung story sa Bible? Yung feeding of 5,000. Sino pong nakakalam ng story ito? So marami pong nakakalam, lalo po sa mga matatandang Kristiyano. Ito po ay napaka-alagang kasaysayan. Sapagkat ito po ay natala sa Gospel, o yung sinatawag nilang Gospel of God, no? Yung sa Matthew, Luke, Mark, and John. Ito po ay nasulat. So kung papasin po natin, dun sa chapter 6, okay, chapter 14 po ng Matthew, hindi ko na po babasahin ito. Kwento ko na lang po yung istorya, so para hindi po tayo magtagal. So ang ating pong alagad ay, ang ating pong mga alagad at ang Panginoong Diyos
sila po ay nangaral at nagpagaling ng may mga sakit, no? At ang mga tao po, dahil po sa kanila pong ginawa, sila po ay namangha sa ginawa ng Panginoon at ng mga alagad. At pagkatapos po nun, ang mga alagad po ay at ang Diyos, sabi na, sige, tayo humayo muna at magpahinga. Pero yung mga tao po talagang na-amaze, so nakita sila at sinundan sila. At dito po, makikita po natin na nung magdadapit hapon na po, kinakailangan pong kumain yung mga tao. Ang Panginoon po ay nagtanong kay Philip. Sabi niya, saan kaya tayo pwedeng bumili ng tinapay? Dahil sila po ay nasa ilang na lugar. Pero meron pong sagot ang alagad na Felipe. Alam po ninyo, itong alagad na ito ay nag-compute agad kung paano niya po, paano po pakakainin itong 5,000 tao. Sabi niya, yung 200 dinars na sahod, hindi ka kasya para pakainin lahat itong mga taong ito. Kaya sabi ng mga apostol, maigit pa uwi na po natin sila. Pero sabi ng Panginoon, tayo magpapakain sa kanila. Sa mga ang nangyari po dito, naiisip po ng mga alagad, paano po nila pakakainin yung 5,000? Ano pong resources meron sila? So, ang mga alagad ay naghanap kung ano pang maaari po nilang ibigay. At nakita nga po nila itong batang lalaki na meron pong baon na 5 tinapay at 2 isda. Sa palagay po ba ninyo sasapat ito? Sa ating pong kaisipan, di po ito magkakasya. Sapagkat 5, sabi nga 5 plus 2 equals 7. Pero dito po iba. 5 plus 2 equals 5,000. Hindi ko po maintindihan kung ano pong klaseng mathematics ang ginamit po ng Panginoon dito. Di ba? Plus 12 baskets of leftover. Meron pa. Di ba? So ito mga apostol, sila po ay naghahanap ng solusyon kung paano. Alam po ninyo, tayo po, bilang mga Kristiyano, ay katulad po ng mga apostol, na minsan, pag may mga difficult situations, we are using our own strength to give the solutions of the problem. Hahanap po tayo ng pagkakataon para lutasin yung problema. At then, wala po. Doon pa rin po tayo lalapit sa Panginoon. Itong mga alagad na ito, nakakalimutan po nila na the chief provider was with them. Si Jesus Christ. Diba? Hanap po sila ng hanap, pero hindi po na nakita si Jesus kasama nila. So, kung tatandaan po natin, itong mga alagad na ito ay nakasaksi sa mga miracles na ginawa ng Panginoon. Sa pagpapagaling, sa pagpuproduce ng alak, sa kasalan. Lahat po ito ay natunghayan ng mga alagad. Ngunit sa pagkakataon po ito, parang nawaglit po sa kanilang kaisipan, nakasama nila si Jesus na pwedeng mangyari ang lahat ng ito. Di po ba? So, pansinin po lang, nakakatawa po nito yung bata. So, yung bata, siya lang po yung may baon na isda at tinapay. So, walang naisip na babawon tayo, di ba? So, siguro, naisip ng bata, siguro, kailangan ko magbawa, baka magutom ako, di ba? Pero ganun pa man, ano po ang lessons po dito? Yung bata po, ibinigay po niyo yung baon niya. Di ba? Sa mga alagad. At ito naman yung mga alagad naman, ibinigay naman sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, paupuin po silang lahat. At kinuha ni Jesus yung tinapay, at ang isda at ipinalangin niya. Pinalangin niya po ito yung resources na ginamit po ng Panginoon nanggaling sa bata. So ano man po yung mga bagay na maliliit, pero mayroon po itong effect na malaki. So nung ipinalangin po ito ng Panginoon, at ibinigay sa mga alagad, hindi po naubos yung 5 tinapay. Di po ba? Lahat po ay nakakain. At meron pong sumobrang 12 basket na leftover.
So inipon po nila yun eh. Yun po yung ano eh. Ayaw po ng Diyos na mayroong maaksaya eh. Kaya tinipon po nila. Kaya po, kung tayo po ay tatanggap po ng pagpapala sa Panginoon, iingatan po natin ito. Kaya makita po natin sa lesson na to, yung mga bagay na maliliit na ibinibigay po natin sa Panginoon, it will multiply po. Katulad po ng pagpapakain sa 5,000, ito po ay nagdala sa atin ng napakagandang lessons na tayo po ay dapat na pagtiwala sa Panginoon at magkaroon po ng pananampalataya sa Diyos. Sabi nga po ng Panginoon, God will supply all our needs according to His riches in heaven. So, kaya po sa mga oras po ito, ako po ay lumalapit sa inyo at dumadalangin na sana ipagpatuloy po natin yung ganitong pagbibigay. Kahapon po, ako po ay nakasama doon po sa kanilang project ng mga kababayan. At nakita po na napakaraming tao po doon. Sa lugar ng St. Joseph. So, ako po yung nagmamasid. At nakita po na napakaraming tao. At nakita po maraming kaluluwa na dapat pong bigyan pansin. Kaya nga po yung maliligong po natin yung offering, ito po yung ginagamit natin para to reach out these people. Kaya sa mga oras po ito, I encourage you guys, brothers and sisters, na ibigay po natin sa Panginoon ang para sa Kanya, para magamit po sa gawain ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Banal, marami pong salamat sa kabutihan mo sa aming pong buhay. Salamat po Panginoon sapagkat meron po kaming mga magagandang hanap buhay na maaari po namin magamit Panginoon upang tulungan ang mga taong nangangailangan. Salamat po Panginoon sapagkat patuloy mong pinagpapala ang simbahang ito na magkaroon ng isang daughter church. Kaya tulungan mo Panginoon ang iyong mga anak na ang church na ito ay lumago. Tulungan mo po kami Panginoon na maraming ma-reach out na kaluluwa sa lugar na yon. At naniniwala po kami Panginoon na isa pong kagalakan para sa iyo kung makitang ang iyong mga anak Panginoon ay tulong-tulong na ipinapanalangin Panginoon ng ganitong klaseng gawain. Kaya po Panginoon, sa mga oras po ito, nais po namin lapit sa iyo ang aming mga tithes and offering na gamitin po para sa ikagaganda po ng iyong gawain. Sa pangalan po ni Jesus, ito po yung aming hinadalangin. Amen and amen.
Balang araw ako'y kanyang tatawagan doon sa langit na bayan. Magalak ako sa lumang krus, malugod akong maglilingkod. Dadalhin ko ang lumang krus, putuhan ang aning na lubos. Magalak ako sa lumang krus, putuhan ang aning na Okay, so yung mga ibang kababaihan po natin, para hindi po kayo mahirapan pumunta sa harapan, may upuan pa po dito sa harapan. Pwede po kayo rito para po yung mga nasa likod, ano po ay, sabi nga po makakadaan sila, makaka-exit sila, just may pintuan na hindi po nahihirapan. So magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Praise the Lord. Sino po dito ang mga pinagaling ng Panginoon mula sa karamdaman? Praise the Lord. Sino po dito ang pinagpala ng Panginoon? Sino po dito yung kumain 3 beses isang araw? May merienda pa? Pumalakpak tayo sa Panginoon. Katibayan po yan ang katapatan ng Diyos na hindi kanya pababayaan sa anumang iyong pangangailangan. Napakabuti ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa napakagandang araw na ito na minsan pabinigay mo sa amin. Muli po kami, Panginoong, dumadalangin sa iyo na iyo pong bigyan, Panginoon, ang pagkakataon ng puso namin na makatanggap ng mga spiritual blessings mula po sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya mo, Lord, ang puso namin ay maging malambot nang sa ganun, Panginoon, tuluyang makapenetrate ang iyong mga salita at ito mga mensahe mo ay magsilbing hindi lamang paalala, kundi bagay, Panginoon, na dapat namin, Panginoon, maipamuhay. Samahan niyo po kami, O Diyos. Salamat sa mga panauhin po namin ngayong umaga na makikinig din po sila na yung salita. Panginoon, mangusap po kayo sa bawat isa sa kanila in a very personal way. Lord, thank you po for this time. Ito po ang aming prayer in the name of Jesus. Let us all say, Amen. Glory to God. Today we will be talking about the power of prayer warriors. Ano po? Matagal ko na pong nadinig ang kwentong ito. Ito pong kwentong ito ay tungkol po sa isang misyonerong Scottish na nagpunta po sa Africa. Tumagal po siya ng maraming taon doon, pero nung bumalik po siya sa kanyang home church sa Scotland, upang maibahagi yung kanyang ministry doon, maghikayat ng iba pang sasama sa misyon, medyo na-discourage po siya. Dumating po siya sa simbahan isang gabi, taglamig po yun at sobrang lamig po talaga. And at the same time, umuulan. At siyempre, pag umuulan, ano yung expect mo? Kakaunti ang dadalo. So, medyo ito pong misyonero pong ito, nung nakita ko niyang kokonte, medyo disappointed siya ng konti. But then, nag-proceed po siya doon sa message all about the importance of mission or evangelizing the people or doing a mission work. No? So, at the end of the message, nabigay po siya ng kanyang mapaghamon na tanong. Ang tanong po niya ay ganito, sino po ang pwedeng sumama sa akin sa Africa? Yan po ang tanong niya sa kongregasyon na kukonti na, puro matanda pa na andoon. What can you expect? Halos walang magtaas ng kamay. Pero meron pong isang bata na taga-pump ng organ na nakikinig po sa kanya. Bigla pong tumayo ang bata pong ito at malakas pong sumigaw. Sabi niya, ako po ang sasama sa pagmimisyon. Alam po ba ninyo kung anong pangalan ng batang yon? Ang batang yon ay si David Livingstone.
Dahil po sa kanyang determinasyon, sinabi po ng mga elders sa kanya, kung talagang tinatawag ka ng Diyos o ng Panginoon sa Africa, kailangan mong mag-aral ng medisina upang ikaw ay maging medical missionary. Seryoso ho ang batang ito. Nag-aral siya, naging doktor, at kalaunan mga kapatid, nagpunta nga ho siya sa Africa upang magmisyon at ipangaral po ang Ebanghelyo. Pagdating po ni David doon sa Africa, hindi po naging madali ang misyon. Napakahirap. Imaginin po ninyo yung language barrier. Imaginin po ninyo yung mga taong makakaharap mo doon, mga tribal, no? May mga tribo pong hindi matanggap yung kanyang message. At alam niyo po, isang gabi, may dumating na message mula sa isang pinuno ng tribo. Ang nakalagay po doon sa message ay ganito: ngayong gabi, pupunta kami sa kampo ninyo, pagpapapatayin namin kayong lahat. Siguro po kahit sino po, magkakaroon po tayo ng takot sa ating puso. Imaginin po ninyo ang sitwasyon po nila David. Wala po silang armas, wala po silang depensa, wala silang magagawa. Kaya nung pagkakataon po na yon, ang tanging nagawa lang po nila ay ang lumuhod sa panalangin. Alam niyo ba, kinabukasan, nagulat sila. Walang kahit anong pag-atake ang naganap. Wala po. Wala bang palapak si Lord dyan? Wala. Bakit po kaya? Bakit po kaya? Alam niyo, makalipas po ang ilang taon, no? Ito po yung maganda eh. Naabot din po ng Ebanghelyo yung tribong nagbanta sa kanila, no? At mismong yung pinuno ay tumanggap kay Kristo. Diba? Tumanggap kay Kristo yung mismong pinuno ng tribe na yon. At sa kanilang conversation, tinanong po siya, isang pagkakataon ni David Livingstone. Ang sabi niya, Chip, dati nagpadala ka ng mensahe na papatayin niyo kami. Pero hindi niyo tinuloy. Bakit? Sumagot po yung pinuno. Totoo, sabi niya. Pumunta kami para patayin kayong lahat. Pero pagdating namin sa kampo ninyo, napapaligiran ito ng 39 na malalaking mandirigma. Sabi po niya, binilang namin sila. Eksaktong 39 na malalakas at tila matatapang na mga sundalo. Ang lalaki. Kaya natakot kami. Kaya hindi na po namin naituloy ang pag-atake. 39 warriors. Pero wala naman po kaming ganun sa kampo, sabi niya. Wala po kaming ganun sa kampo. Wala kaming 39 warriors. So hindi po doon nagtapos. Yung experience na yun ni David Livingstone, ikinuwento po niya pagbalik niya sa Scotland. Pagdating niya sa Scotland, kinuwento po niya doon sa kanyang sending church, ano po, yung nangyari. Eksaktong-eksakto po, kung ano po yung nangyari, kinuwento po niya. And pagkatapos po ng worship celebration, yung church secretary lumapit sa kanya, meron pong listahan ng simbahan, ng mga members. May dala po siyang list ng mga members. Ang sabi niya, Dr. Livingstone, natatandaan mo ba yung eksaktong petsa nang muntik na kayong atakihin ng tribo na yon? Oo, sabi niya. Hindi ko makakalimutan yun. Sagot po ni David. Tapos binuksan po ng sekretary yung talaan ng church kung saan eksaktong yung araw na yon ay inatake po o aatakihin sila David Livingstone. Yun din po yung araw kung saan tinignan noong babae yung guest o yung mga dumalo sa kanilang pagtitipon para manalangin. Noong gabing yon, 39 katao ang nagtipon sa church upang manalangin para kay David at sa kanyang team. Hanggang ngayon mga kapatid, kinikilabutan ako. 39 prayer warriors sa Scotland and 39 angelic warriors sa Africa. Coincidence ba yun? No, hindi po. Yan ang kapangyarihan ng panalangin. Sabi po doon sa Psalms 91 verse 11,
for He will order His angels to protect you wherever you go. Anong lessons ang tinuturo sa atin tungkol sa bagay nito? Well, here are the lessons about the power of prayer. Number 1, prayer is a weapon as we face a spiritual battle. Kapatid, ang laban po natin ay hindi po sa laman. Ang laban po natin ay hindi sa economy, hindi po sa material, hindi po. Ang laban po natin ay spiritual. Kaya halimbawa, ang asawa mo matigas ang ulo, hindi yung asawa mo ang kalaban mo. Ang kalaban mo, yung espiritu na kumikilos sa kanya. Kung ang anak mo matigas ang ulo, no? Hindi yung anak mo ang kalaban mo. Ang kalaban mo yung espiritu na kumikilos sa kanya. Kung ang kaibigan mo, kung sino mang tao ay hindi maganda ang inuugali, hindi po yung taong yun ang kalaban mo. Ang kalaban mo po ay yung espiritu na gumagalaw sa kanya. Because ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 12, for we are not fighting against flesh and blood. Sabi po dyan, hindi tayo nakikipaglaban sa pamamagitan po ng against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Against mighty powers, in this dark world, against evil spirits in heavenly places. Meaning, ang ating pong hinaharap na pakikipaglaban ay hindi sa mismong kapwa-tao po natin. Ang nakakatuwa po, hindi lang po laban pala nila David Livingstone ang nangyari sa Africa. Ano po? Yun ay spiritual na laban, katuwang po nila yung sending church nila sa Scotland, mga kapatid. You know, araw-araw meron po tayong spiritual na digmaan na nagaganap o na hinaharap sa buhay po natin. Tama po ba? Every day we face what we call spiritual battle. Ang kaaway po natin, hindi po yung tao, kundi si Satanas at ang kanya mga gawain sumisira sa ating pananampalataya. Lahat ng ginagawa ni Satan, meron lang siyang isang common goal at yan ay wasakin at sirain ang relationship mo kay Lord. And therefore, ginagamit niya po yung kapwa nating tao, yung espiritu na nasa kanya. Merong espiritu ng pride, merong espiritu ng unforgiveness, merong iba't ibang espiritu na naandun sa tao. Therefore, hindi yung tao ang kalaban po natin. Ang kalaban po natin ay yung spirit working in that person. And the best way para po makalabanan natin yung spiritong nasa kanya ay atin pong ipanalangin. Because ang sabi po natin, prayer is a weapon as we face what we call spiritual battle. Tandaan niyo po yun. Hindi po yung tao ang kalaban. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ikaw ang kalaban ko. Tapikin niyo po sa balikat, hindi ikaw ang kalaban ko. Hindi po talaga. Yung katabi niyo, hindi po yung kalaban niyo. Maliwanag na maliwanag po, ang kalaban po natin ay yung kilos ng kaaway o yung spirito na kumikilos doon sa tao. Ano po? Kaya, dapat po natin palakasin yung ating sandata. Ano yung sandata? Yung sandata ng panalangin natin. Ito po ang malungkot. Nasa spiritual battle tayo, and yet napakahina ng prayer life natin. Tanungin ko po kayo, kumusta ang prayer life nyo? Tanungin ko po tayong lahat, kumusta po ang prayer life ng church? One time may nakita po akong post sa FB at ito po'y totohanan. Sabi po niya, real talk. Sabi niya, maraming mga Kristiyano ang nagkiklaim na sila ay Kristiyano pero walang time sa pananalangin at pakikipag-usap sa Lord. Real talk, sabi niya, maraming pumupunta sa church every Sunday pero halos walang pumupunta sa prayer meeting o prayer gathering. Every Wednesday, we have this power night to experience the power of God. And sometimes sinisip natin, may nangyayari ba dito, mga kapatid? Balikan mo yung kwento ni David Livingstone. Hindi mo alam, habang nagpe-pray ka para sa mga nasa abroad, habang nagpe-pray ka para sa ating bansa, habang nagpe-pray ka para sa mga may sakit, may ginagawa po ang Diyos. Meron po. Kailangan po nating paniwalaan po yun. Huwag mo tayong paday. Kailangan palakasin natin yung ating spiritual weapon, which is prayer. Pero paano po ito lalakas kung ito yung pangunahing pinababayaan po natin? Remember mga kapatid, in 2 Corinthians chapter 10 verse 4, the weapons we fight with
are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Wow! Napakaganda po na sinasabi ng talata. Meron daw pong kapangyarihan ang panalangin para gibain ang anumang strongholds na inilagay ng kaaway. Tanong ko po, anong strongholds meron sa family nyo? Anong stronghold? Pag sinabi stronghold, ito po yung kuta o ito po yung muog, ito po yung hindi basta-basta kayang gibain. And so, kinakailangan po natin ng weapon na talagang matindi na siyang gigiba, panalangin, mga kapatid. Hindi natin dapat pabayaan. Ang panalangin po ay isang napakamakapangyarihan sa data na kayang wasakin ang anumang hadlang na inilalagay sa atin ni Satanas. Kaya po, kung meron man pong hadlang sa buhay po ninyo, para ang inyong relationship kay Lord ay hindi lumago, ang susi po doon para magiba yung pong ginagawa ng kaaway o hadlang ng kaaway, ang susi doon, mga kapatid, is panalangin. Panalangin. Huwag po natin pabayaan yung prayers natin. Napakahalaga po nito. No? Kasi po doon sa panalangin, we submit ourselves to God and we acknowledge, Lord, I'm powerless and you are powerful and I need to depend on you because without you, I'm a loser. Without you, I will not win. Kailangan po natin i-acknowledge yun. At kapag kinikilala ho natin and we submit ourselves to God, yung devil po, tatakbo yan. Tatakbo po yan. James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Kapag tayo po ay nananalangin at nagpapasakop sa Diyos, nagkakaroon tayo ng lakas upang labanan ang gawa ng kaaway. And therefore, gusto ko pong ma-realize natin na napakahalaga ng submission natin sa Panginoon. Kasi pag nagsasubmit po tayo, kinikilala natin na ang Diyos ang may kapangyarihan para talunin ang kaaway. Amen? Hindi po yung tao ang kaaway, hindi po. Kung meron kayong pasaway na kapitbahay, hindi yun ang kaaway nyo. Hindi po. Pagka po may pasaway sa loob ng bahay o sa labas ng bahay o sa kumpanya o sa school, hindi po yun ang kalaban nyo. Pag kayo po ay teacher at meron kayong mga estudyanteng makukulit, hindi po yun ang kalaban nyo. Tignan nyo yung mga estudyante nyo bilang mga estudyante na pwedeng ginagamit ng kaaway and therefore kailangan po ninyong ipag-pray isa-isa yan o ipag-pray ang buong eskwelahan na yan para po na sa ganun makawala sila sa stronghold because only prayer and submission to God can make it happen. Mangyayari lang po yan. Matutupad lang po yun kapag kaandun po yung ating prayer. Doon sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, napakaganda po ng paalala po sa atin. Ang panalangin po ay hindi lamang sandata. In fact, kapag may sandata kang ganito, ito nagbibigay ng kapayapaan sa ating spiritual na laban. Ang hirap na lumaban na ang dami-dami mong iniisip. Tama? Wala ka sa focus. Pero pag nagpe-pray ka, when you pray, nagkakaroon ka ng spiritual focus, nawawala po yung yung alalahanin mo. Ano po ang sabi dito? Philippians chapter 4 verse 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation. Ulitin ko po yun. In every situation. Again, in every situation. Sabayan niyo po ako. In every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Hindi mo kailangan mag-alala. Meron kang battle in terms of financial. Meron kang battle in terms of your health. Hindi mo kailangan mag-alala. Ang totoo po niyan, kapag may sakit ka, mas nag-aalala ka, mas magkakasakit ka. Opo. Kaya po ang kinakailangan po sa atin, ano po? In every situation, may sakit, walang pera, ano po, merong pasaway sa bahay, may sapi yung kapitbahay, o whatever. Ano? In every situation, sabi ng Bible, no? By prayer and petition with thanksgiving, no? Present your request to God. Ang tanong ko po ito, pinapresent niyo po ba kay Lord? Di ba? Pinagpipray po ba natin? Minsan, nagre-reklamo lang tayo pero hindi natin pinagpipray. Minsan, nagagalit lang tayo pero hindi natin pinagpipray. Hindi tayo natututong magpakumbaba. Ito po alam po ba ninyo pag nagpe-pray kayo, lalo na kapag mayroong pong pasaway kayo na gustong mabago, alam niyo kung sino unang binabago ng panalangin?
sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Totoo po yun. When you pray for someone who is pasaway, ang unang binabago ng prayer, ikaw. Ikaw yung unang binabago, tinuturuan ka ng Diyos as you pray for that person. Tinuturuan ka ng Diyos kung paano ang gagawin mo. Because itong prayer po ay napakahalagang tools ng Panginoon para ma-realize po natin that on your own, you cannot make it. At habang pinapanalangin po natin, sabi dito, and the peace of God, wow! And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Kaya nga po ang panalangin, hindi lamang po sandata na nagbibigay ng kapayapaan sa atin sa gitna ng mga laban. No? Hindi lamang po ito basta sandata, kundi ito po ay isang paraan ng Diyos para mabigyan po tayo ng kapayapaan while facing different battles in life. Pray. Nagugulumihanan ka? Marami kang alalahanin? Pray. Pray po. Kasi hindi makakatulong ang pagkabalisa. Mag-pray po tayo lagi. Di ba? Ang tanong ko po this morning, anong aspeto sa buhay mo na nararamdaman mo na meron kang laban o hinaharap ngayon? What battles are you facing right now? Nakikipaglaban ka ba? Using your own strength? Or using the power of prayer? Ang panalangin mo ba ay ang kauna-unahang sandata? O ito yung last resort mo? Prayer should be our first resort, not our last resort. Magpe-pray na lang ako, wala na ako magagawa eh. Hindi ganun eh. Dapat yun ang una. Yun ang una mong gagawin. Bakit? Kasi may magagawa ang Diyos sa situation mo. Sabi mo nga sa katabi mo, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Lord. Pangalawang bagay po, prayer is a blessing for others. Prayer is a blessing for others. Ang panalangin po, pagpapala yan sa iba. No? Kaya nga sabi doon sa James chapter 5 verse 16, NLT version, the earnest prayer of a righteous person has a great power and produces what we call wonderful results. Imagine niyo, balikan natin yung kwento ni David Livingstone. Ilang katao po yung nag-pray sa Scotland? 39. Yung 39 na tao na nag-pray sa Scotland para po kay David at sa kanyang team, hindi po nila alam, meron palang direct impact yun doon sa Africa. Imagine niyo po yung layo noon. Hindi niyo po alam, as you pray here for your relatives abroad, meron po palang direct impact sa kanila yon. As we come together in prayer every Wednesday, meron po palang matinding impact yun sa mga pinagpe-pray natin. Kaya alam niyo, encourage ko po kayo. If you have any prayer petition, meron kayong gustong ipanalangin, meron po tayong prayer box doon. Ayun po yung puti. Doon sa may malapit sa coffee natin. Coffee shop natin dyan sa may bintana. May coffee shop po tayo dyan eh. Maglagay ko kayo ng inyong gustong ipag-pray. Amen? Ha? Wala kayong pera, lagay nyo doon. Pakipag-pray po, wala po akong pera. Lagay nyo doon. Bakit? Hindi mo alam yung direct impact mo. Sino po ang walang pera dito? Tanyo, wala. Lahat tayo pala meron. Diba? May sakit kayo. May sakit. Anong gagawin? Sulat mo doon. Masakit po ang aking puso. Oh, lagay mo doon, sulat mo. Diba? Diba? Sino po dito yung mga single? Nagpe-pray for a special someone. Ha? Lagay mo doon, kid. Sulat mo. Lagay mo. Diba? Nagpe-pray ko po si Jed. Lagay mo doon. Diba? Anong pangalan mo? Yung pala, very specific dapat. Pag nagpe-pray po kayo, dapat specific. Bakit? So that you can get an specific answer. Yung prayer po natin sa iba, blessing yun sa kanila. Hindi lang tayo ang tinatawag na manalangin para sa sarili nating pangailangan. Tinawag po tayo ng Diyos para manalangin para sa iba. And kapag nananalangin ka para sa iba, may ginagawa si Lord kahit hindi mo nakikita. That's what we call faith. Diba?
Kaya kung kayo sumuko na ng pananalangin, huwag kayong sumuko. Yan lang ang weapon na meron ka. Pag sinuko mo pa yan, talunan ka. Yan na lang yung weapon mo eh. Yan na lang yung meron ka. Bibitawan mo pa. Ay, no wonder, laglag ka talaga, kapatid. Di ba? Ano ang sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 1? I urge you then first of all that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Sa lahat po. Di ba? Nagkaroon ng problem ang government natin. Do you pray for our government? Did you pray? Pinag-pray niyo po ba yung government natin? Na itong ating pamahalaan ayusin ng Diyos at matutong magpakumbaba ang mga Pilipino? Because only then, kapag nagpakumbaba ang mga Pilipino, doon lamang matututunan o doon lamang matatanggap ng Pilipinas yung pagpapalang inilalaan ng Diyos para sa Kanya. Doon lamang magkakaroon ng changes. Did you pray for those who were affected by 7.7 magnitude na lindol doon sa ibang bansa? Pinag-pray niyo po ba yun? O nanood lang po ng video, grabe, gumiba, grabe, lugi. Ginagawa pa lang, naku, gumiba, walang insurance, lugi to, ganun lang. Ha? Na-entertain ka? Oh, grabe to, nagsuswimming pa doon sa ibabaw ng building, ayan, muntik ka mahulog. Oh, naku, buti na lang nakaalis. Ganun ba? Na-entertain tayo doon sa nangyayari sa bansa o sa iba't ibang bansa, sa kung ano ang sitwasyon nila. Na parang ang tingin natin pelikula, pero nakakalimutan po natin yung napakalaking pagpapala na pwede nating dalhin sa kanila ay yung ipag-pray sila, mga kapatid. Eh, hindi ko naman sila kilala eh. Yun ang apo ang maganda, hindi mo sila kilala, pero nagpe-pray ka para sa kanila, pero nasa isip mo, kilala sila ng Diyos kahit hindi mo sila kilala. Amen po ba? Mga kapatid, hinihikayat tayo ng Diyos na ipanalangin, hindi lang yung sarili natin, kundi yung iba rin po, anuman ang kanilang kalagayan, anuman ang sitwasyon nila, pag-pray po natin sila. Ano po ang sabi doon sa Job chapter 42 verse 10? After Job had prayed for his friends, Job prayed for his friends. Ano sabi? The Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. Ang panalangin po para sa iba, hindi lamang po pagpapala sa kanila, kundi maaari ding magdala ng pagpapala sa sarili nating buhay. Ano po ang sabi rito? After Job prayed for his friends, pagkatapos siya ipag-pray yung mga kaibigan niya, ano ang sabi? The Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. Sino mo din ang gustong pagpalain ng Panginoon? Come on. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Madami! Ang tanong, pinag-pray niyo ba yung kaibigan niyo? Kasi sabi ko rito as Job prayed for his friends. Question, do you pray for your friends? Pinag-pray po ba natin sila? Sometimes, or most of the time, ang content lang ng prayer natin, puro sarili natin. Lord, bless me. Lord, ingatan niyo po kami. Lord, kailangan po namin ng ganito. Kailan tayo nag-pray para sa iba? Alam niyo mga kapatid, huwag mo na ipag-pray na pagpalain ka. I-bless ka talaga kasi anak ka ng Diyos. Sino po rito yung anak? Taas po yung kamay ha, yung totoo lang. Sino po dito yung anak na pinabayaan ng magulang? O kita nyo, wala? Wala, di po ba? Meron, wala? Meron o wala? Wala. Anak ka ba ng Diyos o hindi? Kung anak ka ng Diyos, pababayaan ka ba niya? Hindi mo yan. So stop praying for your own. Start praying for your friends. Ang sabi po dito, hindi lang ikaw ang ipabibless. As you pray for them, ang response ni God, ibibless ka. As you pray for your friends, as you pray for our brethren, as you pray for other people, ang promise ni God, you will be blessed. You will be blessed. Philippians chapter 1 verse 3 to 4, I thank my God every time I remember you. Sabi ni Paul, in all my prayers for all of you, I always pray with joy. Ang panalangin ko para sa iba ay isang pagpapahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila. Pagmahalaga sa iyo ang iyong kapwa, ipagpe-pray mo yan sila. Amen po ba? Matthew chapter 18 verse 19 to 20. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for,
it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gathered in my name, there am I with them. Ang sama-sama kong panalangin, may kapangyarihang epekto at nagdadala ng presensya ng Diyos. Yung sama-sama, 2 or 3. In 2 or 3. Lalo na pag marami. Amen? Amen po ba? Kaya ibalik po natin yung ugali natin na pag Wednesday, pumupunta tayo dito, nagpe-pray tayo para sa iba kasi gusto nating i-bless yung Pilipinas, gusto nating i-bless yung ating mga kaibigan na nasa ibang bansa, gusto po nating i-bless yung ibang bansa na maaaring naapektuhan din ng kalamidad na dumating sa kanila. And as we pray for all of them, nagiging blessing yun sa kanila, but in return, ibe-bless ka rin ng Panginoon. Hallelujah! May mga taong nangangailangan ng panalangin mo. Sino kaya sila? I-ask yourself. May mga taong kailangan ng prayers mo. Pinag-pray mo kaya sila? When was the last time na nag-pray ka para sa pananampalataya ng iba? Have you ever prayed for someone who is very cold in their faith? Kasi alam mo, seryoso ang impyerno. Seryoso. Gaano ka seryoso? It costs the blood and life of our Lord Jesus Christ. It costs the life of the only begotten Son, Jesus Christ. Seryoso po ang impyerno. And therefore, ang tanong po ito, have you ever prayed for someone who is very cold in faith? Yung mga nanlalamig sa pananampalataya, huwag na tayong lumayo-layo. Paano kung kamag-anak mo yon na na-backslide? O kaya kamag-anak mo na nanlamig sa Panginoon? Ano, hayaan mo na lang. Hindi ka gagawa ng paraan para maibalik siya sa pila papuntang langit. Kung siya ay nakapila ngayon papuntang impyerno, wala kang gagawin. The first step that you need to do is to pray for that person. Lord, I'm praying for my uncle. I'm praying for my mother. I'm praying for my brother, my sister. I'm praying for my father, Lord, right now. I-touch mo siya at bumalik po siya sa inyo. And then kakahibat noon, tutulungan ka ng Diyos kung paano siya ibabalik. Kasi kung seryoso ko ang impyerno, at ang naging cause nito ay ang buhay ng Panginoon, gaano ka naman kaseryoso para yung backslider ipanalangin at ibalik sa Panginoon? Brethren, ang bilang ho natin dito, hindi lang ganito po tutuusin. Hindi po lang ganito. Minsan naiisip ko, every Sunday nagpapalit-palit lang para ho kayo nag-usap-usap. O itong Sunday na to kami ang a-attend ha. Sa susunod na Sunday, hindi ba mapansin? Dito po sa Church of Christ San Pedro Family, yung mga kapatiran po, although meron talaga mga regular every Sunday, pero may mga kapatiran po na now you see, now you don't. Makikita mo ngayon sa susunod, hindi. Di ba? Tapos parang nag-uusap yung mga yan, magugulat ka, tapos sa susunod magugulat ka uli, kasi iba naman, wala naman yung iba. Kung ang mga kapatiran po dadalo ng sabay-sabay dito sa atin, sa gawain, hindi po tayo magkakasya ho dito. Ang tanong ito po, bakit ganun, Pastor? Kasi meron po tayong pagkukulang. Bakit hindi magsabay-sabay? Kasi kulang po tayo sa panalangin. Hindi natin pinagpe-pray yung mga wala dito. Ako po, gusto ko pong umapila sa ating lahat. Have time to pray for all those who are cold in their faith. Lahat ng mga malalamig sa pananampalataya, atin po silang ilakip sa panalangin. Question, sino kayang backslider ang pwede mo ipag-pray ngayon? And paano mo kaya magagawang intentional yung prayer mo para sa Kanya? Pangatlo po, and this is the last. Prayer accesses the promises of God. Prayer accesses the promises of God. Marami pong pangako ang Diyos. Amen po ba? Pero ito ang tanong, how can I access those promises from the Lord? There is one key for us to access the promises of God, and that is through prayer. Kaya maraming pangako ang Diyos di natin na-access kasi hindi ka nagpe-pray. Minsan nga, talo pa tayo ng manok. Yung manok, pag umiinom, natin alapa yan. Tama po? Tama po ba? Pagka sila umiinom, natin alapa yan. Tayo hindi eh. Kung minsan po, yung prayer po, nakakalimutan na natin before we eat. Nakakalimutan na natin. Ano pinapalit po natin? Picture. Opo. Hinanda na ang pagkain. Ano ho? Uy, dito na! Okay. Picture! 1, 2, 3, tsak! Ano ba? Limang po! Start! Tsak! Okay. Kain na.
Dati hindi ganon. Bago po kumain, pray muna tayo. Ngayon, kung minsan nakakalimutan pa eh. Ay, hindi pa pala tayo nagpe-pray. Sabi mo nga sa katabi mo, umamin ka. Di ba, kung minsan nakakalimutan na natin. Alam niyo, I have a story na meron pong isang kapatiran, isang pastor tayo, na pag binigyan mo po ng candy, pipikit pa po siya, pagpe-pray niya po yun. Candy! Ipagpe-pray niya pa po yung candy na yun. Wow! Lord, salamat po sa candy na to. Eh tayo hindi eh. Pagkuha na, kuha na yun. Mamaya, buminlaok yan sa'yo. Di ba? Sa totoo lang po mga kapatid, kaya hindi natin na-access yung promises ni God. Lack of prayers tayo. May mga blessing na dumarating sa atin, nakakalimutan nating magpasalamat sa Diyos. Ang madalas sa atin ay magreklamo. Alam niyo doon sa 1 John chapter 5 verse 14, and sabi po doon, NLT version, and we are confident that He hears us whenever we ask for anything that pleases Him. Palakpakan natin si Lord. Bakit po natin nasabi? Balikan natin yung kwento ni David Livingstone. Noong nanalangin si David Livingstone at ang kanyang team, hindi sila sigurado kung ano mangyayari sa kanila. Hindi nila alam. Kung yung araw na yon o yung gabi na yon, katapusan na nila. Sino po dito may mga moments na gano'n na parang, naku, katapusan ko na to. Imagine po ninyo, yung leader ng tribe mismo, ang nagbigay ng banta, patay silang lahat doon sa camp na yon. Mga kapatid, kumilos ang Diyos. Kumilos ang Diyos ayon sa kanyang pangako. Hindi niya pinabayaan si David Livingstone at ang kanyang team. At gusto pong makita ho natin na every time na nagpe-pray po tayo, hindi tayo pababayaan ni Lord. Siya po ay tapat sa kanyang salita at anumang kanyang pinangako, tutupad ang Diyos. Ulitin ko po, anuman ang kanyang ipinangako, tutupad siya sa kanyang pangako. Amen. Tayo na kuminsan may pagkukulang eh. Pero kung ang Diyos ang tatanungin mo, never siya magkukulang sa'yo. Never kayo mamamayaan. Ang tanong, paano mo ma-access yung promise na yun? Katulad nila David Livingstone. Wala silang weapon, wala silang depensa, pero meron silang great weapon na taglay-taglay nila. And that is what we call prayer. And when they come to the Lord in prayer, all together, when they cry out to God, mga kapatid, ano ang natikman po nila? Natikman po nila yung pangako ng Diyos na pag-iingat sa kanila. Hallelujah! Pray, mga kapatid, mag-pray tayo. Jeremiah 29:12, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Ang sarap na pangako nito ng Panginoon that every time that we call on the Lord, we come unto the Lord, we pray before the Lord, ang promise po ng Panginoon, I will listen to you. Nakikinig po siya. Huwag kayong magsawang manalangin. Pakisabi mo nga sa katabi mo, nakikinig ang Diyos sa iyo. Lagi po siyang nakikinig sa atin kapag lumalapit tayo sa Kanya. You look at Matthew chapter 7 verse 7 to 8 and sabi po rito, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and the one who knocks the door will be open. Mga kapatid, ang panalangin, susi yan para matanggap natin yung mga pinangako ng Diyos. Pag ikaw ay tumawag, sasagot siya. Pag ikaw ay humanap, makakatagpo ka. No? Kapag ikaw ay kumatok sa Panginoon, pagbubuksan ka niya. Numbers chapter 23 verse 19, God is not human that He should lie, not human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Yan po tanong sa atin eh. Ang Diyos daw po hindi katulad ng tao eh. Kasi ang tao po nangangako eh, napapako. Tama po ba? Totoo po? Nangangako tayo. I mean, tayong lahat. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka ulit. Di ba? Tayong lahat. Kasama po ako.
Nangangako tayo, pero hindi natin napupulfill. Ang sabi po ng talata, ang Diyos hindi ganon. Ang Diyos pag nangako sa iyo, ipupulfill niya yon. Tutuparin niya yon. Tapat po ang Diyos. At yun ang pwede natin panghawakan, yung katapatan ng Diyos. Kailanman hindi bibigo ang Diyos sa kanyang mga promises para sa atin. Isaiah chapter 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Sa ating paghihintay, pinalalakas tayo ng Diyos at binibigyan tayo ng panibagong sigla. Kaya kailangan po andoon yung desire natin to really come to the Lord in prayer. Let your life be prayerful. Mababad sa panalangin. Hindi lamang nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, kundi nananalangin din tayo sa Diyos para makamtan po natin yung pangako ng Panginoon. Tayo natin tumayo. Tanong po ako, may panalangin ka bang matagal mo nang hinihintay ang sagot? Anong sabi ng Panginoon sa iyo sa paghihintay mo? Paano mo mapapalakas ang iyong pananampalataya habang umaasa ka sa pangako ng Diyos? Mga kapatid, si Lord po ay patuloy na tumatawag sa atin na manalangin. And He continuously tumatawag po siya ng mga workers sa kanyang gawain. Mga works niya, sabi po dito, the harvest is great but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into these fields. Dalawang bagay po binanggit dito. We need to pray and ask for more workers. Mga kapatid, si David Livingstone, tinawag ng Diyos upang maging misyonero. Ikaw naman po, paano ka gagamitin ng Diyos sa kanyang gawain? Hindi ba tinatawag ka rin niya para maging prayer warrior? Hindi ka ba tinatawag ng Diyos para ipag-pray ang bawat pamilya, ang bawat trabaho, ang ating komunidad, ang ating bansa? Tinawag tayo ng Diyos ngayon. Tayong lahat, huwag natin pabayaan ang pananalangin. Be a prayer warrior. And come and join us every Wednesday, 7:30 to 8:30 p.m. This week, take time to pray for God's worker. Pag-pray natin yung mga manggagawa ng Diyos, no? Be intentional in praying for your family, friends, and country. Huwag natin kalimutan ipag-pray yung bansa natin at maging ang ibang bansa. And don't forget to share the story of power of prayer with others. Huwag natin kalimutan, bahagi natin yung napakagandang kapangyarihan na dinudulot ng panalangin. Ano po ang sabi ng 1 Thessalonians 5:17? Never stop praying. Tandaan po natin, ang panalangin po, hindi po ritual. Ito ay isang makapangyarihang weapon laban sa kadiliman. Kaya, keep praying, keep believing, huwag kang susuko. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Lord God, kami po'y lumalapit sa inyo sa oras na ito. Salamat sa mapanggising mong mensahe. Totoo, Lord, napakaabala namin sa napakaraming bagay. At nakakalungkot isipin, ako minsan nakakalimutan namin ang pakikipagkatipon para manalangin. Hindi namin nare-realize, Panginoon, napakalaki pala ng effect nito kapag po pinipray namin yung ibang tao. Nagiging blessing ito sa kanila. And at the end, nagiging blessing din sa amin. Kaya Lord, pinagpipray ko po ang Church of Christ, San Pedro Family. Panginoon, kung meron po kaming oras at pagkakataon na magkasama-sama tuwing Miyerkules, alas 7:30 ng gabi. Panginoon, idapo po kami sa lugar na ito. Katulad, Panginoon, ng sending church na David Livingstone, Panginoon. That when they pray, Panginoon, para sa mga missionaries, para sa mga workers na nandun sa Africa, meron palang direct impact yun sa kanila. And I pray, Lord, na kami po ay magkaroon, ito'y maging inspirasyon sa amin, na kami ay lagi magkaroon ng heart, Panginoon, para pumunta po sa lugar na ito, dahil malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng mga taong may pananampalataya sa inyo. Lord, kung kami po ay nagkulang sa bagay na ito, patawarin niyo po kami.
We're asking you, Lord, to give us a second chance, O Lord. Makita namin yung benefit, Panginoon, ng pananalangin. Salamat, Panginoon, sapagkat pinsay pinaalala mo po ito sa amin. Lord, I pray na ikaw po ang magbe-bless, Panginoon, sa mga individual. Ngayon pa lang, sa bawat isa na narito, Panginoon, na nagpe-pray, Panginoon, pagpalain mo po sila sa kanilang mga prayer life. Lalo silang maging malalim, Panginoon, sa pakikipag-usap sa inyo na lahat ng sitwasyon, sabi ng iyong salita, in every situation, Panginoon, matutuho kaming manalangin at ilapit sa inyo ang lahat. Pagpalang pagtatapos po sa ating lahat. At bilang po tayo ay tapos na, tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sa pagsama niyo sa aming kalagitnaan. Dama po namin, Panginoon, ang inyong presensya. Sa inyo po, Panginoon, mga salita, sa amin po, Panginoon, mga awit. Tunay nga po, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay nagagalak dahil, Panginoon, sa inyong mga pangako. Salamat po sa bawat isa na narito ngayon. Nag-alay ng pagsamba at pupuri sa inyo ng pasasalamat dahil sa pagpapala na amin po, Panginoong, natatamasa sa amin po, Panginoong, pagsunod at sa amin pong pagtitiwala sa inyo bilang kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po muli sa mga mensahe ng awit. Siya po, Panginoon, nagpalakas sa amin. Siya po, Panginoon, nagbibigay ng kagalakan at siya po, Panginoon, nagbibigay ng pag-asa sa amin. Salamat po sa bawat isa na nakiisa po, Panginoon, sa pag-aari ng pagsamba. Na ngayon po, Panginoon, ay naririto kami na kami nagpapasalamat dahil muli, Panginoon, na pinalakas niyo ang aming buhay spiritual. At ganoon din po, Panginoon, sa mga ginamit niyo, sa mga instrumento, Panginoon, sa mga praise and worship. Salamat po at sa bawat isa na nakibahagi sa gawain nito. At ganoon din po, Panginoon, sa inyong mensahe, isa po, Panginoon, nagpaalala sa amin ang kalagaan ng pananalangin ay isa po, Panginoon, sandata namin sa aming mga dinaranas at sa amin po, Panginoon, pagsalunga sa buhay na ito sa sanlibutan. Salamat po, Panginoon, dahil kami po tinulungan niyo na kami ay manalangin ng kapakanan ng ibang mga kapatiran namin ng ibang tao. Salamat po, Panginoon, dahil pinaalala niyo sa amin na ang pagtanggap ng inyong mga pangako. At tanging ito lamang po, Panginoon, ay aming mararanasan. Kung kami po, Panginoon, ay patuloy na magtitiwala at kami, Panginoon, ay patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin. Salamat po, Ama, dahil narito po ang bawat isa sa amin, lalo, Panginoon, mga bisita namin. Patuloy niyo po pang pagpalain ang bawat isa. At nawa po, Panginoon, ang mga turo ninyo sa inyong mga salita ay amin po, Panginoon, mabaon sa aming pakikipagbaka, sa aming pamumuhay sa sanlibutan ito, upang sa ganun, Panginoon, magtagumpay kami. At yung pananalangin, Panginoon, na inyong muli pinalala sa amin, ito po, Panginoon, ay isang kalintulad ng kami ay nagtitiwala sa aming mga ama dito sa lupa, kung paano kami humihingi
at nagtitiwala, paano kami nagpapasalamat sa kanila. Nawa po, Panginoon, ito ay amin po, Panginoon, gawin sa inyo, sapagkat higit sa lahat, Panginoon, kayo yung Diyos na nagpo-provide ng aming pangangailangan. Ano man, Panginoon, ito, karamdaman man, mga problema, Panginoon, mga suliranin, Panginoon, ng mga kabagabagan sa buhay, mga kawalang pag-asa, Panginoon, tulungan nyo kami na kami ay magkaroon ng pag-ibig kay panalangin namin, Panginoon, ng bawat isa, maging ang aming bansa, maging lahat, Panginoon, ng namumuno, maging lahat, Panginoon, ng mga manggagawa ng inyong salita sa iba't ibang dako. Tunay nga po, Panginoon, na aming gawin ito upang maranasan namin kung paano kayo gumagalaw sa buhay ng mga mahal namin sa buhay, maging sa abroad, maging saan man silang, Panginoon, dako naroon. Ito po ang lahat ay dahil sa aming pananalangin na nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Kaya, Ama, maraming salamat po muli sa inyo dahil muli kami ay mayroong panlaban na sandata sa aming pakikibaka sa buhay nito, sa aming paglabas. Simula ngayon, gabayan niyo po, Panginoon, kami ng inyong Santong Espiritu upang, Panginoon, kami ay magtagumpay sa lahat ng aming laban. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itas po natin ang ating kamay kung nabig po natin ang pagpapala. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang di kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, ang kapamahalaan at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ngayon at magpakailanman. Amen.